Salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat dahil narito po ang iyong mga anak, Panginoon, para sambahin ka, purihin ka, Panginoon, sa iyong mga gawa. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpupuri, na pagsamba na ibinibigay mo sa aming mga puso, Panginoon. Lord, narito po kami sa bahagi kung saan makikinig po kami ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy na magbigay ng kaliwanagan sa mga salitang amin pong mapapakinggan, Panginoon. Lord, maging attentive po yung aming mga pandinig at receptive yung aming mga puso at kaisipan sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy na maluwalhati at mapapurihan sa umagang ito. Salamat sa iyo, purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po ang ating pag-uusapan, katulad po yung ating nakita kanina, Best Supporting Actor. Okay, tayo po ay magsisimula kaagad. Buksan po natin yung ating mga Biblia. Kung meron tayong Biblia, kung wala naman ay yung cellphone kung saan naka-install yung ating mga Bible. So, buksan po natin kaagad. Salamat sa suporta po ng bawat isa. Supporting actor actress. So, ito po yung supporting actress naman, yung pag-uusapan po natin. Si Miriam. At salamat din sa suporta ni Ivy dahil siya po yung nahilingan na ang tawag doon, maglagay doon sa PowerPoint. Okay? Sige, simulan po natin. Exodus chapter 2, verse 1 to 10. So, Miriam means prophecy or lady. Exodus 2:1 to 10. Sige, basahin po natin. Now a man of the house of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, he hid him from 3 months. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. His sister stood at a distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her slave girl to get it. She opened it and saw the baby. He was crying and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. Then his sister asked, Pharaoh's daughter, shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Yes, go, she answered. And the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, take this baby and nurse him for me, and I will pay you. So the woman took the baby and nursed him. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, I drew him out of water. So ito po si Miriam. Ito is best supporting actress. So magti-trivia muna tayo. Okay, sino po yung asawa ni Moses? Nag-review ba tayo? Sino po yung asawa ni Moses? Si Pura. Si Pura. Sino yung anak niya? Kay si Pura. Parang hindi na tayo nagre-review ng ating mga Bible, Si Miriam ba kilala natin? Hindi na rin. Si Miriam Santiago na siguro kilala natin, Miriam Santiago na kilala natin. Kilala ba natin yung nanay ni Moses, nila Aaron, sa ni Miriam? Hindi rin Wala na tayong alam Okay. Sino ba yung tatay niya? Tatay nila? Hindi na rin natin alam. Magbibigay sana ako ng kahit 50 pesos wala Akin pa rin to. Pambili ko na lang ng lodo. Sino nakakaalam yung tatay?
Wala rin. So, akin na rin yung 50. Sabi ni Misa, ano mo ba yung 50? Hindi ko hindi alam bibigay ko sana. Eh, wala naman. So, hindi ko na rin sasabihin kung ano ang sagot. Kasi, malalaman nyo, sa susunod na mag-word ako, siguro sa 1 taon ulit, ikikukang ulit yun. Kalimutan nyo na ulit yun, di ba? Okay, so, eto po. Pisan po natin yung ating topic. So, supporting. Ano ba yung supporting? Support. Di ba? Pag may nanghihina, aalalayan mo, tutulungan mo. Support yon. Di ba? Kung wala siyang pera at kailangan, bigyan mong pera, support yon. Di ba? Yung mga nag-aaral na mga bata, sino yung best supporting actor nila at actress nila? Yung nanay nila, nagsusupport. Bakit? Kasi pagdating ng araw, yung pagsusupport mo na yan, kaya nang tumayo ng anak mo, kaya nang kumita niyan, yan na yung magpapalaya sa Egypt. Amen. Ano ba yung Egypt? Yung kahirapan sa pamilya, di ba? Kung may sakit sa pamilya, siyempre, kung napagtapos mo yan at kung kumita na yan, siya na yung magpapagamot sa nanay. Kung yung nanay niya, labandera dati, nakagapos na sa pag-aaral niya, kailangan maglaba, kailangan mamalansa, kailangan mag-alaga ng bata dun sa bata na anak ng kapitbahay na hindi naman niya kaano-ano para mabigyan ng pera dun, para lang may pabaon sa anak niya. Support yon. Na balang araw, yung sinusuportahan niya yan, siya yung magpapalaya sa Egypt, doon sa pamilya, para naman pagdating ng araw, yung nanay niya, hindi na maglabada, hindi na mamlansa, hindi na mag-alaga ng anak ng may anak. Amen? Kaya niya yan sinusuportahan. Di ba? Yung best supporting para nasa kanya wala siya sa limelight. Andun lang siya sa likod. Na ang sinusuportahan niya, yung lead role, yung bida. Na pagdating ng araw, siya yung gaganap dun sa trabaho na ibinigay sa kanya. Di ba? Kaya ngayong kabataan daw, yung pag-asa ng bayan, kung yan ay masusuportahan lang ng mga magulang, totoong pag-asa ng bayan. Bakit hindi nagiging pag-asa at nagiging palaboy at nagiging sakit ng ulo ng lipunan? Kasi hindi nasusuportahan. Hindi nagagawa ng supporting actor o actress yung kanilang trabaho para masuportahan yung lead role. Yung bida. Sino yung bida? Yung mga kabataan ngayon. Di ba? Kailangan pahalagahan din nung lead role, yung bida, yung ibinibigay ng suporta ng supporter. Di ba? Minsan kasi sinusuportahan, lahat na lang ginawa ng magulang, hindi pa nakaka-graduate, nag-asawa na. Wala na. Nasa Egypt na yung tatay habang buhay at saka yung nanay, nakalublob na sa paglalaba. Amen? Amen po ba? Parang tahimik yung mga kabataan no? At dapat din ng mga magulang ay suportahan yung mga anak. Suportahan din yung mga anak. Pag hindi mo kasi sinuportahan yan, ito lang, konting wal lang daw. Pag hindi mo kasi sinuportahan yung mga anak na yan, hindi mo yan napag-aral, at yan ay nag-asawa at nagkaanak, ugod-ugod ka na, hihingi pa sa iyo yun ng panggatas. Di ba? Kasi hindi mo yan nasuportahan. Hindi mo yan naakay sa maganda. Hindi mo naakay yan na makapagtapos at makapag-aral. Kaya ikaw, di ba, hirap na hirap ka sa pagta-tricycle, hirap na hirap ka sa pagkakarpintero, na dapat sana kayo na lang mag-asawa ang nakikinabang doon, andyan yung apo mo. Siyempre, pag apo, kahit hindi kumain yung lolo at lola, basta mapakain mo yung apo mo, ay wala. Diba? Yung anak mo nga, kaya mong hatawin, kaya mong batukan pero pag apo mo na, wala na. Kaya mo bang magutom yun? Diba? Hindi mo kaya magutom yun. Number 1 na ginawa ni Miriam, sabi niya, next natin, Ivy. Miriam's story is 4 episodes. Number 1, Miriam saved his brother Moses. So makikita natin doon sa story, 'di ba? Tatlo ipinanganak si Moses, mayroong order merong batas na inilabas si Pero
doon sa chapter 1, ang sabi niya doon sa Comadrona, sabi niya, nagkaroon kasi sila ng meeting, yung mga matataas na pinuno sa Egypt. Sabi nila, dumadami yung mga lalaki na Hebrews. At baka balang araw, mag-rebelde yan, labanan tayo, di ba? Labanan tayo at iwanan tayo ng mga iyan, wala na tayong alipin. Kaya ang ginawa ni Pero, nagpalabas siya ng bagong batas, na sabi niya doon sa Comadrona 2, sabi niya, bago lumabas yung bata, kung ito'y lalaki, dapat patay na. Ibig sabihin, pag hinihilot pa lang, nasa loob pa lang ng tiyan, siguro talagang pinapatay na bago lumabas. Pero kung babae, hayaan niyo siyang mabuhay. So eto ngayon si Moses, kung na ngayon, lumabas yun, buhay. Diba? Tsaka yung ibang mga batang lalaki. Kinwestiyon ngayon ng Pero, yung 2 Comadrona. Ano ba yung pangalan ng 2 Comadrona? Wala na yun sa 50 pesos, ha? Wala na yun sa 50 pesos. So, ayun. Sabi niya, bakit? Hindi kayo sumunod dun sa utos ko. Dun sa decree na naipalabas. Sabi nung 2, sabi niya, yung mga yung mga Hebrews, hindi katulad ng Egyptian. Yung mga Hebrew na yan, bago pa kami dumating, labas na ang bata. Samantalang yung mga Egyptian, naglilabor yan. Naglilabor. Sabi siguro yung mga Hebrews parang kuneho Pag nanganak ilang beses manganak yung kuneho sa loob ng 1 taon, quarterly yata yan nanganganak. So sa loob ng 1 taon, 4 na beses nanganganak. Siguro yung mga pero hindi naman, talaga hinilot lang nila, hindi lang nila sinunod yung decree ng Pero. So ayun ang nangyari, lumabas. Ang nangyari doon, dahil makita nung nanay, si Jacobed, alam na yung nanay ni Miriam, na maganda yung bata, fine baby, tinago niya yon within 3 months. Noong 3 months na yung bata, malakas ng malngal. Maririnig ng mga sundalo ng Egypt. Di ba? Maririnig na to. Papatayin din itong batang to. So, ang ginawa niya, kumuha siya ng basket. Alam niyo yung story, kinuha niya ng alkitran yung paligid ng basket. Then may takip. Tapos ito yung one nila. Pinaanod sa Nile. And then, kausap niya yung anak niya, si Miriam. Si Miriam at that time is 7 years old. So, sinubaybayan ni Miriam, nasa mga halaman na tumutubo doon sa gilid ng Nile. Siguro yun, mga tambo. Lumalaki daw ito hanggang 9 feet. So, yung ginawa nung nanay doon is talagang sugal ito. Talagang napakadelikado. Kasi, pag ang nakakuha noon ay Hebrews din, pag nakita ng Egyptian, papatayin pa rin. So, napakaliit yung percentage na makakuha nito ay yung Egyptian. So, sinugal pa rin para sa kaligtasan ng bata. Kasi hindi na mababago yung decree. Papatayin talaga yung mga batang lalaki. Itatapon sa Nile. Ibig sabihin, pag yung buhay na lumabas, itatapon sa Nile, doon sa ilog ng Nile. Malulunod. Malulunod yung bata. So, ang nangyayari, talagang sinubaybayan nila nung pinaanod yung bata. Luckily, naliligo yung prinsesa at saka yung mga tao niya, yung mga kasamahan niya. And then, nakita yon. Pag nung nakita nung yon, pinakuha nung prinsesa doon sa kanya mga kasamahan, yung mga alalay niya, mga assistant niya, yung mga PA. Then, kinuha yung bata. Then, makita, umiiyak. Umiiyak yung bata. So, immediately, lumapit ka agad si Miriam doon sa prinsesa. Gusto ba niyang kumuha ako ng tagapag-alaga? Yes. Na Hebrew woman. Kasi, ang tapang niya Hebrew siya, lalapit siya sa Egyptian, hindi dapat yun Diba? Pero may tapang siya na lumapit doon sa prinsesa. Inalis niya yung takot.
No, inalis niya yung takot. Ganun pala yun. Kung gusto mong tumulong, alisin mo yung takot. Kung gusto mong makasave, alisin mo yung takot. Kung gusto mong mag-share, alisin mo yung takot. Ay, anak ng mayor to. Ay, anak ng presidente to. Ay, kapatid ng presidente to eh. Si Chris Aquino to, masisharean ka ba to? Di, alisin mo yung takot. So, yun ang nangyayari. So, yun. Inalagaan ng nanay niya, hindi alam ng prinsesa na ang nag-aalaga, yung nanay. Ang masakit pa nito, di ba? Ang maganda pa nito, inalagaan ng nanay, may bayad pa. Kasi sabi niya, babayaran kita eh. Di ba? Hindi naman niya sinabing wag na. Hindi niya sinabing wag na. So yung bayad, tinanggap niya. So yung pinalaki nila yung bata. Medyo malaki-laki na, binigay na dun sa kwan. Dun sa prinsesa. So, ganun din tayo. Si Miriam, sinubaybayan niya yung pagkaanod, yung pagkuhan, hanggang sa medyo lumaki-laki na. Di ba? Ganun din yung mga bata na yung mga anak natin na, suportahan din natin yan. Hanggang maliit, hanggang sa medyo lumaki. At yung maliit pa, kung minsan nakala natin, bata pa yan. Pero yung suporta natin dyan, yung itinuturo natin dyan, andun na sa utak ng bata. Yung mga ganito, 2 taon, 3 taon, andyan na yan, hanggang sa paglaki nila. Kung ano yung input mo dyan, andyan na yan. Hindi na yan mawawala. Naniniwala kayo sa akin? O ako lang naniniwala? Kasi narinig ko isang beses yung istorya ni Bibi Gandang Hari. Diba? 2 taon daw siya nun eh. 2 taon. Tapos, nangyari doon, binihisan siya ng damit pambabae. Tapos laro sila, takbuhan sila. Tuwan-tuwa sila, masaya, malaya silang nakakapaglaro. Dumating yung tatay. Nakita, tinawag siya. Halika. Paglapit pa lang niya, may palo na. Bakla ka ba? Bakla ka? Bakla ka? Natanim na sa utak ng bata. Bakla ako, bakla ako, bakla ako. Hanggang sa lumalaki ka, paano ba yung bakla? Ano ba yung tsura ng bakla? Hanggang sa nakakakita siya ng bakla. Ganun pala yung bakla. Ganun ako. Pero yung bihis niya, ganun pa rin. Hanggang sa hindi na niya mapigilan, nagladlad na, bakla ako. Nakuha pala yun nung 2 years old pa lang siya na sinabi ng kanyang ama. Diba? So yung suporta mo, nung bata, hanggang sa paglaki, dapat nandiyan ka. So yung best supporter, dapat nakatingin ka doon sa sinusuportahan mo. Hindi ibig sabihin na, sige, ayan na yon, susuportahan kita. Pero ayan lang yung pera mo. Sige, bahala ka na. Pero hindi mo alam, yung sinusuportahan mo sa pag-aaral, binibigyan mo ng pera, adik na pala. O kaya nakabuntis na pala, o kaya nabuntis na pala. Diba? Kasi hindi mo siya sinubaybayan. Si Miriam ay sinubaybayan niya yung kapatid niya. Sinubaybayan niya yung kapatid niya. So, ayun. Doon pa lang sa ilog ng Nile ay nakita na natin yung support ni Miriam sa kanyang kapatid sa water. Okay? Nakita na natin yon. So, ayun. Doon pa lang makita na natin. Malay natin, yung sinusuportahan natin ngayon. Balang araw yan ang magpapalaya sa Pilipinas. Wala tayong nakikita pa na presidente na nagpalaya sa Pilipinas sa kahirapan, sa insurgency, doon sa kawalan ng katarungan ng batas. Malay natin. Baka yung batang ito maging presidente at siya yung mag-aahon at mag-aalis ng lahat ng korupsyon sa Pilipinas. Malay natin. Diba? Malay po natin. Di natin alam. Diba? Kaya kailangan yung support andyan. Bilang mga Kristiyano, kailangan yung suporta nariyan. Nariyan lang lagi. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Lahat tayo kailangan ng suporta. Kahit malakas ka ngayon, kailangan mo ng suporta. Hindi pwedeng hindi. Diba? Hindi pwedeng hindi. Bakit si Ate Lara ngayon nandyan sa kanyang pwesto? Diba? Kasi may sumuporta. Diba? Hindi pwedeng andyan siya ngayon na siya lang nagsolo simula nung maliit. Gagapang-gapang, walang sumusuporta. Hindi pwede. May sumuporta.
At yung sumuporta na yon kung minsan ay hindi pa nakikilala. Diba? Kasi hindi sila mahilig sa limelight. Si Michael Jordan ilang beses na naging MVP yon. Bakit? Kasi andyan yung suporta ni Scottie Pippen. Diba? Si Benji Paras, bakit siya yung rookie MVP, kaisa-isahan? Kasi andyan suporta ni Ronnie Magsanok. Best supporting. Pero kung wala yung mga iyon, makakashoot ba yan kung hindi papasahan ng bola? Di ba? May sumuporta. Di ba? Mayroon silang supporter. So, next slide. So, the Song of Miriam. Pangalawa na ginawa ni Miriam ay yung the Song of Miriam. Dito natin makikita gaano ka-influential si Miriam. Exodus 15:21, 15:19-21. When Pharaoh's horses, chariot, and horsemen went into the sea, the Lord brought the waters of the sea back over them, but the Israelites walked through the sea on the dry ground. Then Miriam the prophetess, Aaron's sister, took a tambourine in her hand, and all the women followed her with tambourine and dancing. Miriam sang to them, "Sing to the Lord, for He is highly exalted. The horse and its rider He has hurled into the sea." Nalunod sa sea. Tingnan po natin yung si Miriam. Aaron's sister took a tambourine in her hand, and all the women followed her with tambourine and dancing. Tingnan po natin yung karisma ni Miriam. Diba? Lahat ng all the women followed her with tambourine and dancing. Ganun ka-influential si Miriam. Diba na hindi natin nabasa sa Bible na ito palang taong to, napaka-influential to. Lahat ng babae, diba, sumali sa kanya at kinuha yung tambourine at nagkantahan. Na hindi natin makikita sa biblical text itong karisma na to. Kasi napakaliit yung ibinigay na space ng Bible sa katauhan ni Miriam. Pero kung makikita natin to, lahat ng kababaihan, million yun. Million yun, 3 million. Siguro yung mga kababian, siguro mahigit sa million. Kinuha nila yung tambourine. At nagkantahan sila. Amen? Yun yung influential ni Miriam. Di ba? May charisma siya. Diba? Siguro, lalong-lalo na yung mga kabataan. Siyempre, mahilig sa mga makakantahan. Kantahan sila. Then, ganun, yung katauhan ni Miriam. Yung leadership niya. Yung leadership ni Miriam. Mas malaki, mas malakas yung kapangyarihan na binibigay ni Miriam dito. Siyempre, mga babae, kanto malalakas ang boses, no? Kasi mga lalaki, kung hindi mo malalakas, matitinis to. Tsaka kung hindi mo, talagang mamibibilis to eh. So, hindi naman na kinakalaban natin yung mga babae. Pero, ito yung karakter ni Miriam. Ha? So, ayun. Si Miriam ay support. Nung nagkakantahan yung mga kalalakihan, then kinuha niya yung tambourine. Support siya. Sumuporta siya. And then, nung nagkantahan sila, nakita natin yung mga kabayo, yung mga mangangabayo, yung chariot ay nilamon ng tubig, ng Red Sea. See? Ano yung order ni Pharaoh? Lahat ng kalalakihan ay panganganak, malunod sa Nile. Pero ano nangyari? Sila lahat nalunod sa Red Sea. Di ba? Nalunod sila sa Red Sea. Yun yung declaration na yun ang una. Lahat ng kalalakihan ay panganganak, malulunod sa Nile. Yung mga Hebrews. Pero tingnan po natin itong kasaysayan na to. Sila yung nalunod sa Red Sea. Yung declaration na ginawa niya sa kanila, bumagsak. Di ba? Doon kay Esther, ganun din. Di ba? Nangyari doon. So dito tayo. Ito pinag-uusapan natin. Lingkod ng Diyos to eh. Di ba? Kakalabanin mo. So, yun ang nangyari. So,
Yung song kasi, doon sa ancient Israel is, ito yung pinangungunahan ng mga babae pag dumadating yung mga warrior nila. Sinasalubong nila yon with tambourine, flute, yung kung ano-ano pang mga kasiyahan, and then yung mga babae ay nagsasayawan, pagsalubong nila at pagkilala sa tagumpay na ginawa ng kanilang mga army, na mga warrior. Di ba? Papasalamat sila sa Diyos at nare-relieve yung hirap na dinanas ng mga sundalo. So dito, ganun din, nagpapasalamat sila sa Diyos dahil inalis ni sila sa Egypt. Bagamat andyan pa yung humahabol, meron na silang praising. Nagpupuri na sila sa Diyos. At ginawa ng Diyos ay pinagtagumpay sila. Nalunod. Di ba? Nalunod yung mga karwahe. So yun. Next line, Miriam and Moses proposed a different model for leadership. The next, led by example. Example nga, hindi niya pinuwersa yung mga tao, "Hoy, kumuha kayong tamburin." Hindi. Example niya, siya lang ang kumuha. Hindi, nagsunuran. Led by example. Serve their people rather than rule them. Then, naglingkod siya kaysa sila yung i-rule niya. Di ba? Yung mga tao niya, ang boss niya, yun ang tunay na boss. Pinaglilingkuran mo yung boss mo. Hindi yung tao ang maglilingkod. Sabi nila, ganun lang din. Kayo yung boss ko. Pero ano bang klaseng boss mo yan? Busabos ba tayo o ano? So, yun, naramdaman ng mga tao yung service nila Miriam. Did what they believe God wanted rather than serving their own ends. No, hindi nila iniisip yung mangyayari sa kanila. Di ba? Kung di iniisip nila kung ano yung gusto na mangyari sa bayan. Di ba? Wala yung magse-serve ka dahil may sarili kang interest. Di ba? Hindi yung pakinabang. Kundi nariyan ka para maglingkod, hindi yung makinabang ka. Ang pakinabang mo diyan is makita mo yung tao na namimit yung kanilang pangangailangan. Di ba? Walang kapalit. Hindi pork barrel ang kapalit dito. Di ba? Service. Ito yung example nila Miriam. So, yun. Walang pinipiling kapalit. So, ganun din tayo. Pag sumuporta tayo, sige, suporta ka. Pero, yun sinuportahan mo, bahala na. Babalik yan. Pag gumawa ka ng mabuti, gagawin ka din ng mabuti niyan. Di ba? Bagamat hindi natin inaasahan, sige anak, magtapos ka. Pag nakatapos ka, iyo yan. Kinabukasan mo yan. Di ba? Kami, kaya na namin. Pero yung anak, hindi mo mapipigil yan na magbigay kung maganda yung suportang ibinigay mo sa kanya. Pero kung hindi maganda yung suporta ibinigay mo sa kanya, pag hindi mo kayo nabigyan niya ng pera, baka nanakawi electric pan mo, sige, pang-adik. Yeah. Nakabasa na ba kayo? Nakarinig kayo ng anak na pinatay yung nanay o tatay dahil hindi nabigyan ng ganito, ng pera? Kasi baka yung suporta nila, iba eh. Diba? Iba yung suporta na ginawa. So, ayun. And then, yung pangatlo, Miriam's ordeal, yung pagsubok kay Miriam. So, hindi ko na po ito type KIV. So, babasahin ko lang po. Basahin ko na lang, 12. O, istorya ko na lang. Dito sa istoryang ito ay nag-usap si Miriam tsaka si Aaron laban kay Moses. Sabi niya, kasi si Miriam is prophetess. Si Aaron is high priest. Si Moses is prophet ng Diyos. Lahat sila. Ang tanong nila ganito,
nag-usap sila. Bakit? Si Moses lang ba kinakausap ng Diyos? Ibig sabihin, doon sa istorya na yon, doon sa chapter 12 ng Numbers, kinakausap din ng Diyos si Miriam at saka si Aaron. Bakit? Siya lang ba kinakausap? Ibig sabihin, kinakausap. Ang isa pa, kasi si Moses, yung kapangyarihan ni Moses, ang nangingibabaw doon sa congregation, doon sa mga Israelites. Traditionally, dapat yung panganay na lalaki yung nasusunod. Dapat siya yung nagro-rule. Pero hindi yun ang nangyayari. Si Moses yung nasusunod. Kaya nag-usap sila. Bakit? Siya lang ba yung kinakausap ng Diyos? At narinig yun ng Diyos. Narinig yun ng Diyos. So, nandun sila sa tent meeting. And then, tinawag si Moses, si Miriam at si Aaron. Pinalabas sila sa tent meeting. Kinausap nila. Bakit? Ang lakas ng loob nyo na magsalita sa akin lingkod. Diba? So, nung matapos silang kausapin, usok yun usok. Yung represent sa Diyos doon. Nung nawala yung usok, nagkaroon ng ketong si Miriam. Kuminsan, yung mga sumusuporta kasi kuminsan nakakalimutan natin yung role natin bilang support lang tayo. Tayo yung support. Gusto natin tayo na yung mag-rule. Di ba? Isan, sa simbahan, hindi rin nawawala yon. May leader tayo, may pastor tayo, pero kung nakita natin na sa akala natin medyo mali yung coordinator, mali si Brother Willie, mali si pastor, minsan nagkukan tayo. Kausap tayo ng isang elder, kausap tayo ng isang membro. Pambihira naman si pastor Sabi, maling-mali naman yung ginawa Pambihira naman si Brother Willie, maling-mali naman yung ginawa niya. So, yung role po natin is support, hindi yung ikon natin. Buti na nga lang, napakabait ng Panginoon ngayon. Siguro kung lahat ng ganon, lahat na tayo may ketong ngayon Lahat siguro tayo may ketong. Sino kaya wala? Taas nga po kamay. So, lahat tayo. Kaya, maski ako, hindi ako nagtaas ng kamay. Kasi maysan nangyayari sa atin yung ganon. And then, ito naman ang kagandahan kay Moses. Kung sabi, pag-pray mo. Mapagpakumbaba. Napaka-mabait na tao nito. Na kahit na siya kinalaban doon sa pagkakataon na yon, nandun pa rin sa puso niya yung kabutihan. At yung kabutihang yon, maaaring naituro ni Miriam at saka yung nanay niya nung inaalagaan pa siya, nung bata siya. Nag-manifest lang ngayon. Kaya nga sabi ko kanina kay Rustum Padilla, ngayon nag-manifest. Nung itinuro yung bata, ngayon lumabas yung totoo. Maaaring itong si Moses, ngayon nag-manifest yung kabutihan niya. Pero dati na yon. Diba? Andun na yung kabutihan. Andun na yung turo. Andun na yung suportang ibinigay sa kanya. Amen? Andun na yon. Kung gusto mong sumuporta, pumunta ka doon. Diba? Doon sa kinalalagyan ang gusto mong suportahan. Kung gusto mong suportahan yung nalulunod, lumusong ka sa tubig. Hindi yung nag-uutos lang tayo. Okay? So, ayun. Diba? Napakabait. Pero kinilala pa rin ng Diyos yung suportang ibinigay ni Miriam kay Moses. Nung pinanalangin ni Moses, sabi ng Diyos, hindi, kailangan may ikon muna siya. Kumbaga sa mga pumunta galing sa Brad, doon sa Africa, i-quarantine. Quarantine muna natin within 7 days. So, andun siya, nakabukod siya, quarantine siya. Ganon dun sa Israel Pag nagkakaroon ka ng ketong, quarantine ka. 7 days. Pero kinilala pa rin ng Diyos yung ginawa ni Miriam. Bakit? Dapat, nung na-quarantine siya, lumakad sila. Pero yung haliging apoy at saka yung ulap, hindi yun lumakad within 7 days hanggang hindi nakakabalik si Miriam dun sa kapulungan. Hindi sila lumakad. Kung ikaw, galit ka sa isang tao, bahala ka. Iwanan kita. Di ba? Mamatay ka na dyan kasi rebelde ka Pero kinilala ng Diyos yun, yung suporta na yun. Di ba?
So yung suporta natin, hindi nawawala. Hindi nawawalan yun ng kabuluhan. Hindi yun nawawala ng kabuluhan. So, basahin natin yung susunod. Ivy. Miriam's death. So yung date of yung kamatayan ni Miriam is bakit parang nakasuporta pa yata? Bakit parang supporter pa sa Egypt? Bakit naging blessing pa yata sa Egypt? Ay sa mga Hebrew, sa mga Israelites yung kamatayan ni Miriam. Numbers 20 verse 1. Sabi niya, in the first month, the whole Israelite community arrived in the desert of Sin, and they stayed at Kadesh. There, Miriam died and buried. Doon namatay si Miriam. Approximately, sabi ng mga Bible scholars siya ay 126 or 127 siya nung mamatay. After nung kamatayan ni Miriam, nakita ng mga Israelita yon, namatay. So, kapatid ng propeta, kapatid ng namumuno sa atin, namatay. So tayong lahat ay mamamatay. So nagreklamo na naman sila. Papatayin mo po kami, kaya mo po kami inilabas sa Egypt, ay papatayin mo kami rito. Papatayin mo kami sa gutom, papatayin mo kami sa uhaw, papatayin mo kami sa tuklaw ng ahas. Di nagreklamo sila. And then sabi ng Diyos diyan, kung mababasa po natin, sabi ng Diyos kay Moses, kausapin mo yung bato. Diba? Kausapin mo yung bato. So paglabas niya, nagrereklamo yung mga congregation. Sa inis niya, sa halip na pukpukin yung ulo, yung bato pinukpok pinukpok niya ng baston. So there, lumabas yung saganang tubig. Siguro mineral yun eh. Malinis eh. Mga kami, bato. No? Lumabas yung tubig na saganang-sagana. Sa desert yun ha. Walang tubig, ilang na ilang. Doon sa lugar na yon, doon namatay si Miriam. Dapat yon memorial kay Miriam. Kasi lagi na lang ang suporta niya kay Moses, lagi na lang sa tubig. Nung bata siya, niligtas siya sa tubig. Nung apalis sila sa Egypt, sa tubig pa rin. Kumanta pa rin sila at nagkan. At ngayon, nung kamatayan niya, is nagpalabas pa rin ang Diyos. Bagamat wala siyang sinabi na dahil sa kamatayan ni Miriam, pero yung place na yon, doon lumabas yung bukal ng tubig. Suporta niya, di ba? Ginamit pa rin ng Diyos yung pagsuporta ni Miriam. Di ba? So, si Miriam, bagamat hindi natin masyadong kilala sa ngayon, pero napakalaki ng ambag niya doon sa kinikilalang spiritual giant ng Bible na si Moses. Doon ibinigay sa kanya yung 10 Commandments. Malay natin, yung tinutulungan natin ngayon, yung nabigyan mo ngayon ng 500 na isang gusgusin, ginamit pala niya yon, pambili ng kaldero, nagtinda ng lugaw, at balang araw ay may mga food chain na dyan. Na makikita mo na lang isang beses sa television, salamat sa nagbigay sa akin ng 500. Bagamat hindi ko pa siya kilala noon taong ganito. Eto ako ngayon, milyonaryo na ako ngayon. At naririnig mo yon, nakikita mo. Salamat dahil sa ibinigay na yon, napalago ko, nakapag-aral ako. Ngayon, isa na ako sa mayamang negosyante. Salamat. Di ba? So yung suporta, dapat na laging andyan. Dapat tayo maging supporting actor o actress. So, yun lamang po at maraming salamat. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito, Panginoon. Patuloy na kinikilala po namin yung suportang ibinigay ni Miriam sa kanyang nakababatang kapatid. Panginoon, alam po namin, napakarami po niyang pinagdaanang hirap, napakarami niyang i-display na katapangan, Panginoon, at hanggang sa kanyang kamatayan, Panginoon, ay kinilala mo pa rin ito, Lord God. Salamat sa iyo. Ikaw po ang patuloy na magpayaman sa aming mga espiritual na buhay
ang halimbawang ibinigay sa amin ni Miriam. Salamat sa iyo, purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pa palang kwan dito, yung summary, hindi ko na nakakuhaan. So, yung summary na lang ay sabi niya, Miriam's life had been one of the service and leadership. She expressed the robust quality that are the best. Courage in dangerous situation, loyalty to her family, love for music, storytelling, and dance, and intellectual supporting leaders without question about authority. Sana maka-inspire sa atin yung buhay ni Miriam. Maraming salamat po.